Walang iba, kundi itong usapan ng mga trapo, itong negosasyon ng mga politiko. Balik po tayo sa mga balita. Approved na kay Senate President Chis Escudero ang naging alok ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa ginawang pagbalangkas ng rules sa impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. At ayon kay SP Escudero, makipag-ugnayan na ang legal team ng Senado kay Pimentel para masimulan ang nasabing proseso. Mayan Corvera sa balita. Tinanggap na ni Senate President Francis Escudero ang alok na tulong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel para bumalangkas ng rules sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, kwalipikado sa pwesto si Pimentel dahil bukod sa bar top-notcher, kabilang ito sa 5 abogado na miyembro ng Senado. Sabi ni Escudero, nakikipag-ugnayan na ang legal team ng Senado kay Pimentel para simulan ang pagbalangkas ng rules. Kailangan anya ngayon pa lang matalakay na ang rules para maipalam sa mga senador at hindi na humaba ang debate hinggil dito, oras na isa lang na ito sa plenaryo sa June. Hindi mahalaga sa akin kung sinong mangunguna o mamumuno dito, pero anuman tulong ay tatanggapin namin at makikipag-ugnayan. Ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya, kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Hindi ko kinakaila. Bar top notcher si Coco, tama siya. Isa siya sa kukonting abogado dito sa Senado. Inamin naman ng senador na wala silang magagawa at hindi maaring tanggihan sakaling magpatawag ng special session ang Malacanang para sa impeachment trial. Pero tanong niya bakit nanggigigil at minamadali ang paglilitis. Ang tanong lang ay kung magkaka-quorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na at maliban sa mga nangangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang re-electionista, ay baka sila iniwala dito. Pero pag tumawag ang Malacanang, Wala namang rason para tumanggi ang Senado at ang Kongreso kung mangyayari yon. Di ba, ba't naman kami hindi susunod? Pero para saan uli? Para dito? kung para dito nga. Ulitin ba? Para dito, hindi, hayaan nating magpasya. Kung maglalabas naman anya ng ruling ang Supreme Court na pumapabor sa forthwith at uutusan ng Senado na magdaos ng impeachment trial, sabi ni Escudero, pagpapasyahan ito ng lahat ng miyembro. Bilang mga tatayong huwes, hindi anya sila magpapadala sa clamor o anumang demand para umpisahan ang paglilitis. Paano nila sasabihin? Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence, admission of evidence by the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yon. Dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yon kahit simulan namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So babasahin namin kung ano man yun at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, nang pang-4 na beses na, nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara, tinuloy pa rin nila. Nag-desisyon ng Korte, huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nag-desisyon ng Senado, galangin natin, sundin natin. So, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon yan o Senado bilang plenaryo ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasyahan niya ng Senado. Samantala, sinimulan na ang pagkukumpuni at repainting sa mga gagamitin sa impeachment trial, kabilang na dyan ang witness stand. Mayan Corvera para sa Mata ng Agila.